Hello po, good morning po. Ngayon po ay maagang-maaga kami dito sa Arindao. At yun nga po ay ito pong ating gagawin, ito ay may sinusunod na oras. Ang tutuusin nga po ay dapat kanina pang alas 5 ng umaga hanggang alas 9. At pagkatapos po noon ay alas 4 hanggang takip silim. So ito pong ating gagawin ngayon ay tayo po ay mag-i-spray ng i-sprayhan po natin ang ating luya ng organikong pataba. So yan po ating luya na ating i-sprayhan. Ito po ay malaking tulong para sa ating tanim na luya, itong ating i-spray na to. So tayo po mag-uumpisa na din Hindi ko muna i-sprayhan mama yun. Dahil? Ito lang muna ang part niya. Para pong dinidilig natin. Yan. Kailangan sa puno. Yan, makakita niyo po ang ating ginagawa. Tango natin ang kamote. Oh, kalaway. Yan, naubos na po yung ating unang tinimpla, yung isang sprayer.
magtitimpla po ulit tayo. So sa isa pong sprayer 16 liters ay isang teaspoon or isang kutsaritang organic fertilizer na ito. Yan, ganyan pong kadami. Isang kutsara po itong dala natin eh. So kalahati lang po ng kutsara ito. Kumuha po tayo ng isang ganitong tabo o lalagyan ng tubig. Ibabad po muna natin bago ilagay sa sprayer ng 15 minutes para siguradong tunaw na tunaw nga po yung pulbos na ito. Teaspoon. Yan. Tayin po natin ang 15 minuto. So ito pong part na ito ay malapit nga po sa mga bahay. Atin pong nilagyan ng protection lambat. Ito po ay galing sa DA na tulong nga po sa katulad nating mga farmers. So malaking bagay po ito at hindi po napapasok ng mga hayop. Particular nga po yung mga manok na gala. So naninira po yun ng ugat ng ating luya pagka nakaykay. Kaya minabuti po natin lagyan ng lambat. Dito po nang gagaling yung manok. Kaya nandito po yung part ng lambat. So magaling na nga po yung inuunahan natin yung mga maninira. Bago po makalimutan, bago po tayo mag-spray ng ating halaman ay sisiguraduhin po natin basa ang lupa. Dahil para mabilis pong ma-absorb ng ating halaman yung ating in-spray pagka po basa ang lupa. At inuulit ko po every 15 days ang interval po nito. Ibig sabihin pagkakalabing 5 araw mag-i-spray po tayo ng organic na pataba. At yun nga po ang oras ay alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At ang ulit po noon ay alas 4 ng hapon hanggang takip silim. Yan, inyo pong tandaan mga kabiyahero. Dahil yun po, kaya po may oras na ganyan, ang stomata po ng ating halaman ay nasa ganong oras. Bukas po yung mata ng ating halaman pag ganong oras. Natin pong dampa ay nagiba ay. Nagiba po ng bagyong ano, dumang bagyo yun. Dindog ayun eh. Karina. Karina. Hindi pa po napapaayos. Hindi pa po napapaayos. Baka po maihingi ng budget sa pinauukulan. So ito pong ating video ay nga po, hindi po masaya o hindi po joke-joke, pero punong-puno po ng kaalaman para nga po sa ating pag-aalaga ng halaman. So marami nga po na nagsasabi kailangan may konting joke. So hindi po mahalaga ang joke. Ang mahalaga po ay tayo ay may natututunan sa mga hinaharap at mga darating na panahon. Ito yung part ng gabi natin yung pinalinisan ko kay Imer ng isang araw. Kita na. Napakaganda ng klase niya. Napakaganda ng tsura. Ito, gabihan din to. So itong portion po na ito ay hindi na natin pinalinisan ng ayos at lutang na nga po siya sa damo. Yun naman, kaya ko pinalinisan ay lubog sa damo yung part na yun. At ito po mga puno ng ubi dito, yan, ganito po yung kalinis. Kailangan po sa ubi habang siya ay naglalaman, kailangan nga po ay malinis yan. Para nga po yung makuha niya yung sustansya ng lupa nang wala pong kaagaw. Ganun na rin po ang ating mga luya, kahit anong pong halaman. Kailangan ay malinis para walang sagabal sa kanilang paglaki. Na bulaklak na. Isprayan din po natin yan ng organikong patabang ito. Wow, good morning mga halaman. Uli sa damo.
Nagbubulakla ka na. Lumubog na ulit sa damo. So dito naman po tayo sa part na ito. Yung isang partido natin luyahan. Yan. Siguro po maitanong nyo bakit walang kilib yung isa. Alam nyo po kaya gano, parang gusto ko yung nag-experiment pa rin tayo. Kung alin ang magiging magandang resulta, yung may kilib at yung wala. Kasi tayo nga po ay nasa linya ng ika nga po ay nagtuturo po tayo ng mga ating mga karanasan sa pagtatanim. So gusto ko pong lahat na po ng kaganapan at ng ginagawa natin ay mai-share ko po sa inyo. Para nga po magkaroon kayo ng mga idea. At sana, yun nga po sabi ko, sana lahat tayo ay magkaroon ng interest na magtanim. Malaking bagay po, malaking tulong para sa atin yung may mga sarili tayong tanim, lalo't higit yung mga pangunahing pangangailangan katulad nga po itong mga gulay. Malaki nga pong inililes para sa ating mga expenses sa araw-araw. Kung tayo sa mga likod bahay or may kaunti tayong taniman ay tayo po ay makapagsuksok ng ilang puno ng kahit ano pong klaseng gulay, at yun po ay malaking bagay para sa atin. May diferensya po ang ating sprayer. Isang ganyan po, isang medyo hassle po. Kulang na ulit sa wat-wat. Yung kalbasa. Yung mga bulaklak na. Wala pang bubuyog. Kapag may bubuyog na, yan, dadami na po ang buko niya. Kakaroon ng similya ang ating kalabasa pagkagano. Ang kalabasa uli sa damo. May isa na ulit tayong buwig na senyorita.
At yan po, atin pong na-sprayhan ng ating mga iba't ibang halaman. Unang-una nga po yung ating luya, ube, mga gabi. So hindi lang po natin na lahat, ika nga. At ito po ay uulitan natin dahil ngayon po ay August 30. Uulitan po natin yan ng October 15. 15 days nga po ang interval. Kaya sana nga po ay maganda ang maging resulta ng ating pag-i-spring ito. At makita po natin sa makalipas ang ilang araw kung may improvement ang ating luya. Saka ito pong ating ube. Ating pong paayos ang ating sprayer kung maayos pa. Lagi pong nagkakaroon ng aberya eh. Hirap pong gamitin. Pagka naman po hindi na po pwedeng i-repair. Yan po ang problema. Di tayo bibili na bago. Ganun po talaga. Ginagamit po natin eh. So yun po. Hanggang dito na lang po ating video. At sana nga po ay may natutunan kayo sa pag-i-spray nga po ng iba't ibang halaman ng organikong pataba. Hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat. God bless. At ingat po tayo lagi. So bago nga po natin tapusin ang video ito ay nais ko pong mag-shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscribers at sa lahat ng ating mga viewers, silent viewers, at dun po sa ating mga kababayang ng ibang bansa at ganoon na rin po sa mga taga-ibang bansa. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, panonood sa ating mga video. Yun nga po ang masasabi ko, kung hindi po gawa ninyo ay hindi po natin mararating ang mga bagay-bagay na kung anong po yung mayroon tayo ngayon. At yun po ay pinagpapasalamat ko unang-una sa Panginoon Diyos at sa ating mga subscribers, viewers at sa lahat-lahat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat muli.